natanggal po yung dating Supreme Court Justice, Chief Justice ng Supreme Court, si Corona. At uulitin lang po sa lahat yun. Kasi parang napakagaan eh. Oh. Meron lang silang numero sa Kongreso. Ngayon, chinek na po ng Supreme Court. Aba, hindi na sapat na may numero kayo. Kinakailangan yung patunayan ang mga sumusunod. Nabasa nyo ba yung impeachment complaint? Naunawaan nyo ba yung impeachment complaint? Nakakita ba kayo ng ebidensya ng impeachment complaint? Natanong nyo ba yung kino-complaint na ipagtanggol niya ba yung sarili niya bago kayo nagbotohan? Dapat hindi lang kayo na-impluwensya ng utos ng speaker o nung kung sino mang mataas. Dapat i-impeach ninyo yung isang impeachable official. Alam ninyo na may ebidensya laban dyan. Oh. May ebidensya ba silang pinakikita? Panay Mary Grace Piatos, panay Mary Grace Piatos, panay salita ng confidential fund. May nakalakip bang ebidensya? Wala. Bakit? Yung isa sa pinagbatayan, yung investigasyon ni Chua. Ano sabi ni Chua? Humihirit siya kay Martires, di ba? Ang bilis nyo naman pong magdesisyon. Ombudsman Martires, hindi po ba pwede na manood muna kayo ng impeachment? Kasi wala kaming nailagay dyan. Wala raw nailagay si Chua na ebidensya. Biruin nyo yun. Inimpeach nyo yung Vice President na binoto ng 32 million. Ni wala kayong nakitang ebidensya laban kay BP Sara. Ano ebidensya nyo? Kaya hinigpitan na po ng Supreme Court. Kasi nakailang beses na silang gustong ipa-impeach. Nagiging overpowerful na po itong mga congressman, yung kapritsyo nila. Ayaw namin sa iyo, impeach ka namin. Meron kaming numero. O ngayon po, ano na? Bago nyo i-impeach, siguraduhin nyo muna na nabasa nyo, na pag-aralan ninyo yung ebidensya. Ang ginawa nila kay Corona, naging aral dito sa mga Supreme Court Justices. Ang ginawa nila kay Corona, doon na lang sila kumuha ng mga ebidensya. Pinabuksan yung salin, pinabuksan yung reaction po ng mga tao hinggil po dito sa panalo natin sa Supreme Court, no? Matatandaan po natin, nagdeklara na po kahapon na ang Supreme Court na illegal ang impeachment complaint laban po kay BP Sara. So, alam nyo po, eto, real talk ha. So, tuwan-tuwa po tayo dahil hindi po natin in-expect na ang gagaling po ng mga abogado ni BP Sara. Ikalawa po, ang dami po talagang hindi lang po yung kumbaga ang galing po ng diskarte ng natin sa impeachment ng kampo po ni BP Sara sa impeachment kasi talagang hindi po makakalusot eh. Makalusot man dito sa Supreme Court, eto pa rin naman po sa 28th Congress. Isa pa pong usapin niya sa 28th Congress kung ang impeachment trial po ba na nasimula noong 19th Congress ay pwedeng tumalon, no? Pwede po ba siyang tumalon dito po sa 20th Congress? Tapos pag nakalusot pa rin po, pag sinabi pa rin ng mga senador na pwedeng tumalon, ang isa pa pong magiging ang question po nila dyan, kaya ba nilang i-convict si BP Sara? So talagang hindi po makakalusot eh. Ang dami pong balakid dito po sa mga nagtatangka na patalsikin sa pwesto si BP Sara. Alam naman po natin yan lahat, meron po dyan sa mga pinuno po nito mga congressman o yung may isang nag-ambisyon na yung diskarte po sa buhay
para po manalo ay walang kalaban. Kilala nyo na yan, hindi na po natin kinakailangan pangalanan. Pero hindi po talaga makakalusot dahil nagpakita na po, ang susi po talaga dyan, ako real talk lang, ang susi po talaga dyan, yung ginawa nating pagboto sa Duterte, lalo-lalo na po sa Mindanao at maraming bahagi po ng Visayas. Nakita po at natakot yung mga senador na talagang tanggalin sa pwesto si BP Sara dahil mawawalan po sila ng boto sa Mindanao at maraming bahagi ng Visayas. Yung pagpapakitang gilas po natin, yung panawagan po natin na Duterte ang iboto, Duterte plus 2, nagbunga po yan. Tama po yun. Nagbunga po yan para si BP Sara ay hindi po matanggal sa pwesto. So, congratulations sa defense team. Congratulations sa team din nila Attorney Torion na isa pa po sa mga nagsampa ng reklamo o ng petisyon sa Supreme Court. At syempre, congratulations din po sa lahat po ng mga Duterte supporters. Kasi po, kung tayo po ay natalo, kung dalawa lang po ang pumasok sa atin na pinoproject po ng mga survey at ng media, hindi po nila tayo iintindihin. Di po ba? So, pagkatapos ng eleksyon, malamang sa malamang ay minadali na yung impeachment trial. O yun po yun eh. Kaya po nakaporma pa tong Supreme Court. Kaya nauna pang magdeklara yung Supreme Court kasi na-delay pa. Di ba? Dinelay pa. Ano kaya kung ang resulta po ng eleksyon ay si Bato lang at si Bongo ang pumasok sa atin? Malamang po yan, no? Na pagkatapos ng isang araw pagkatapos ng eleksyon, mag-convene kagad yung impeachment trial. Ayun po yung pinakamalaking advantage din natin, no? So, congratulations sa defense team, congratulations BP Sara, kay Attorney Torion, at ganoon din po sa lahat po ng mga Duterte supporters. Kaya makikita nyo po, hindi po tayo nasayang, no? Yung iba po kasi dinaya tayo, kaya sayang lang yung boto namin. Hindi po nasayang yung boto nyo. Pinakita nyo po sa boto ninyo na takot po silang masiro sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas. Kaya wag po kayong manghinayang. Hindi man natin na 12-0, pero sapat na po yun para matakot yung mga senador running for senator uli sa 2025. Oh, yun po yun. Okay. Ano naman po ang sinabi ni Laila de Lima? Ayan. The decision is basically an ex parte decision. A very prohibited action among judges when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. Yun, no? Ang inaangal po ni de Lima, hindi mo napakinggan ang isang partido. Si BP Sara lang ang pinakinggan mo. This is not vindication. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Walang nalinis na pangalan. Correct. Walang naburang kasalanan dahil wala naman talagang kasalanan in the first place. Diba? Walang nalinis na pangalan dahil malinis talaga ang pangalan ni BP Sara. Dito po tayo. Laila de Lima, sabi mo, one-sided lang. Ang pinakinggan lang yung mga nagreklamo. Si BP Sara lang pinakinggan. Hindi ba pinasagot kayo? Kayong House of Representative, pinasagot kayo sa reklamo ni BP Sara? At hindi nyo sinagot? Anong sinasabi mong one-side? Anong sabi nyo? Judges, when the rules require the parties to be given the opportunity to be heard first. Binigyan nga kayo ng sulat. Sagutin nyo to. Yung mga katanungan na ano ang nangyari sa first to third complaint. Ano pa? Kailan nagkaroon ng first complaint? Kailan yung second? Kailan yung third? Kailan yung fourth? Pinasagot kayo, hindi nyo sinagot. Alam nga namang hindi magpapasya yung Supreme Court. Pinasagot kayo, ayaw nyo sumagot. Di ba sinabi natin, kung ayaw nilang sumagot,
ang pagbabatayan ng Supreme Court, yung reklamo lang ni BP Sara. Oh. Wala naman pong kayo, hindi nyo naman sinagot yun eh. Dito naman tayo kay Shell Jokno. Sa desisyong ito, talo ang taong bayan, talo ang pananagutan. Hindi, no? Taong bayan na naman mga pinagsasabi mo. Oh. Talo ang taong bayan, kayo lang ang talo. Panalo ang taong bayan. Dahil ang taong bayan na sinasabi mo ay supporter ni BP Sara. Pag sinabi mo po, in general, yung nakakarami. Nakakarami sa taong bayan, supporter ni BP Sara. Kayo lang ang natalo, yung mga Dilawan at Kakamping at si Tito Soto. Teka lang muna. Obserbasyon lang natin, bakit mga Dilawan at Kakamping lang? Bakit nasa na yung mga iba? 'Di ba? Kasi itong mga to, ang tanging pag-asa lang nila, sa tingin kasi nila, mahina na si Marcos, konting kembot na lang dyan. Nakikipag-utuan lang to kay Marcos, itong mga to eh. Sa tingin nila, walang kandidato si Marcos na malakas. Si Tambi, sa tingin nila, kaya nila. Yung mga tulpo, sa tingin nila, kaya nilang durugin yan. Ang tanging pag-asa lang po nila, ma-eliminate talaga si BP Sara. Yan po yan. Panalo kami yung taong bayan. Hindi kayo. Ayon pa kay Laila de Lima, hindi pa tapos ang laban. Di wag niyong tapusin. Tagal-tagal niyo nang lumalaban. Nagsimula kayo, lumalaban kayo kay Marcos. Nauwi kayo na kakampi nyo na si Marcos, lumalaban kayo sa mga Duterte. Alam niyo po, pag sinabi pong oposisyon, kayo ng claim na kayo ang oposisyon. Pag sinabing oposisyon, ino-oppose ninyo yung administrasyon. Hindi nga kayo tunay na oposisyon eh. Lagi po nilang sinasabi na si Bip, hindi raw po ito napawalang sala. Tama naman. Dahil mas malala pa sa pagpapawalang sala. Yung desisyon ng Supreme Court, hindi po pinawalang sala si BP Sara. Correct. Pero itinama ng Supreme Court yung kasalbahihan nila na gustong gawin kay BP Sara. Nagsampa ng illegal na reklamo. Illegal yung yun po yung dineklara. Unconstitutional yung ginawa ninyo kay BP Sara. Labag sa saligang batas. Mas malala po yan kaysa yun sa sinasabi nyo na vindication, exoneration. Na-expose kayo na mareklamo nyo lang, matanggal nyo lang sa pwesto si BP Sara, kahit illegal na paraan gagawin ninyo. Mas malala yan. Kala nyo, hindi naman napawalan sala. Hindi nga napawalan sala. Dahil wala namang kasalanan eh. Paano mo mapapawalang sala ang isang taong walang kasalanan?